Mangkukulam, ginagamit mo ang pangalan ng mga Diyos upang mang-api at mang-abuso. Tinuturing ang buhay ng tao na parang damo, na nagdulot ng mga bangkay sa silangan ng Yangi. Ngayon, ako, ang nag-iisang tagapagtanggol ng mga tao, ay huhubarin ang iyong ulo, upang ipagbigay alam sa mga mamamayan. Si Dixin. Hindi mo ako maaring patayin. Ang lupa ay itinalaga ng Diyos na Jade. Ang nag-iisang pinatay ay ang Diyos. Wenzong, patayin. Patayin, patayin. Patay na ang Diyos ng lupa ng Dongyang. Isang bahagi ng kapalaran ng langit na wala. Sino? Si Dixin, siya pala. Malapit na ang pagdating ng mga Diyos. Ang taong ito ay hindi nag-enjoy sa huling mga taon ng kayamanan sa mundo, kundi nagdala pa ng gulo sa langit. Talagang naghahanap siya ng kapahamakan. Ang pagbagsak ng Yinxiang ay nakatakdang mangyari. Tignan natin ang mga araw. Panahon na para sa rebelyon sa hilagang dagat ng mundo. Dapat na ito. Dapat na. Mahalagang balita. Mahalagang balita, umalis si Zong mula sa Cheuj, kaharian ng Jian. Ito ay laruan sa kamay ng may-ari ng Yuxu Palace. Ngunit si Zi ay nagpatay sa langit. Hindi natin maaring hindi makita ang mga Diyos na nag-utos sa atin. Hindi masama. Emperador Xin, ang laki ng iyong tapang, na naglakas loob na pumatay ng Diyos, at agawin ang kapalaran ng langit. Hindi ka ba natatakot na parusahan kita? Ang mga Diyos na ito ay iyong ipinadala, mga hayop. 100 taon na ang nakalipas, matinding tagtuyot sa Dongyang. Ang Diyos na ito ay sumipsip ng mga ani sa loob ng 100 milya. Nagkalat ang mga patay sa gutom. 80 taon na ang nakalipas, ang Diyos na ito ay nagpakasasa. Nilamon niya ang buong baryo, bata't matanda. Noong nakaraang taon, ininom ng Diyos na ito ang tubig sa loob ng 100 li. Kaya't nagkaroon ng matinding tagtuyot sa paligid. Iilan na lang ang natirang mga baryo. Sinasabi mong ito ay utos ng Diyos. Kung ganoon, simula ngayon, wala akong pakialam, patayin ang mga hayop na ito. Kung may lakas ka, pumunta ka sa mundo at harapin ako. Kung natatakot ka, umuwi ka na sa langit. Walang tulong mula sa mga Diyos. Kayo, mga tao, ay mga ligaw na nilalang. Kumakain ng laman at umiinom ng dugo. Walang pinagkaiba sa mga hayop. Paano nakarating ang mga tao sa ganitong kalagayan? Lahat ay biyaya ng mga Diyos at Espiritu. Hindi mo iginagalang ang mga Diyos. Ang buong dasyang ay hindi na magkakaroon ng kapayapaan. May ilang dekada pang swerte ang dasyang. Kung kikilos ako laban kay Dixin ngayon, tiyak na babalik sa akin ang malas ng kapalaran. Malapit nang magsimula ang pagtalaga ng mga Diyos. Hindi pwedeng hayaang makinabang ang iba. Hahaha. Ang lahi ng tao ay nakarating sa ganitong estado. Talagang dahil sa biyaya ng mga Diyos at Diyosa. Kaya't maghintay ka. Papatayin ko ang mga uod na ito isa-isa. Sige, huwag kang magbitiw ng maraming salita. Ang katotohanan ng Haoshan ay nasa talim ng espada. Natatakot ka ba sa makapangyarihang kapalaran ng Daxing? Hindi nangangahas bumaba sa mundo. Sige, magpatuloy ka na lang bilang duwag na Jade Emperor. Ang Jade Emperor ay nagtatago sa langit, iniiwasan ang mundo. Walang nakakahiya kung palilipas mo lang ang kalamidad ng Feng Shen ng ganito. Paano niya nalaman ang plano ko? Talagang arogante siya. Nakalimutan mo na ba ang sinapit ni Xiaji? Para sa kapalaran ng mundo, pagpapaloko sa tao upang magpasimula ng labanan. Ganito kalaswang at maruming paraan. Siyempre, hindi ko makakalimutan. Pero hindi ako si Xiaji. Makinig kang mabuti. Ang kapangyarihan ng tao sa mundo ay sa atin. Simula ngayon, kukunin ko na ito pabalik. Ikaw. Emperador Xin, hinihintay ko ang araw na luluhod ka sa akin. Naghihintay ako. Ngunit ang luluhod ay maaaring ikaw. Bakit ang init ng ulo mo? Hindi ba umamin si Emperador Xin? Kahit na umamin, gusto pa rin niyang patayin ang lahat ng Diyos sa mundo. Sino ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob? Ngayon, ang kaharian ng Xiang ay umuunlad. Hindi tayo dapat magalit sa isa't isa. Dahil gusto niyang patayin ang Diyos. Gagawin niya ang nais niya. Ipadala ang aking utos. Patayin ang demonyong baboy. Bumalik ang kapalaran ng tao. Gantimpalaan ng Xuan Yuan Sword na may dakilang kapangyarihan. Ang Xuan Yuan Sword ay dati ng tinawag na Tuwang Sword. Ito ay ang Diablo na Emperador, si Jun, na ginamit ang dugong tao at tanso mula sa Shushan para likhain. Upang labanan ang katawan ng aming ninuno, pinalitan ng Emperador Xuan Yuan ang pangalang ito sa espada ng Xuan Yuan. Bilang banal na kagamitan ng tao, dumating na sa mundong ito ng 10 taon. Sa wakas ay nagising na. Kunin, na ipamahagi na ang bagong manlalaro na pakete. Tama, ako ay isang tagapaglakbay sa ibang mundo. 10 taon na ang nakalipas, ako ay pumasok sa mundo ng Feng Shen. Naging hari ako ng Dasyang, ang pinuno ng tao.
Akala ko ay magagamit ko ang kaalaman sa modernong panahon upang baguhin ang Dasyang at bumuo ng isang makapangyarihang imperyo. Gamit ang Shan Haijing upang manakaw sa buong mundo. Ngunit hindi ko inasahan na ang mundong ito ay pinamumunuan ng mga Diyos at Diyosa. Mataas na Diyos na sinasamba ng mga tao. Ang tunay na may-ari ng mundong ito. Sa mga mata ng mga Diyos, ang mga tao ay parang damo at insekto. Ang mga hari ng tao ay araw-araw na abala sa pagsamba sa mga Diyos. O kaya'y nag-ipon ng mga handog. Kung hindi, magagalit ang mga Diyos at sila'y maghihiganti. At magpapaslang ng mga nayon. Lumulubog na mga lungsod. Kahit pinalitan ako ng hari. Buti na lang, katulad ng ibang mga nakarating. Mayroon din akong gintong daliri. Isang sistemang tinatawag na Panginoon ng Kapalaran. Kailangan lang ng sistema ng sapat na kapalaran para magbukas. Ang sistemang ito ay kailangan ng iyong. Sa loob ng 10 taon, hindi ako tumigil sa pagtatrabaho. Nakayanan ko ang mga walang kwentang Diyos at immortal sa loob ng 10 taon. Ngayon, hindi ko na kailangang magtiis. Mahal na hari, talagang makikipagdigmaan na ba tayo sa langit? Tama. Ang laban na ito, 10 taon ko nang hinihintay. Punong ministro, pinatagal ka ng dakilang santo sa mundo ng tao ng ilang dekada, hindi ba para sa araw na ito? Alam na pala ng hari ang lahat. Matandang ministro, handa ang dakilang negosyo na mamatay. Natapos na ang magandang araw ng mga Diyos. Ito ay ang espadang Suanyuan. Paano nagkaroon ng espadang Suanyuan sa kamay ng hari? Anong hinahanap ng nakababatang kapatid? Nasaan ang aking espadang Suanyuan? Napakalaking espadang Suanyuan na ito. Bakit ito kakaiba? Hindi ko maunawaan. Sa pagitan ng langit at lupa, sino ang makakapag-alis sa harap natin ng tahimik? Ng Suanyuan Sword. Ito ba ay si Daozu? O si Daozai? Achoo! Ang hari ng Daxing ay nilapastangan ang mga Diyos. Hindi mapapatawad ang kasalanan. Simula ngayon, hindi na maaaring protektahan ng mga Diyos ang mga tao ng Dasyang. Mga mamamayan ng Dasyang. Kung sino man ang sumuway sa utos, walang kapatawaran ang parusa ng langit. Simula ngayon, ang mga mamamayan ng Dasyang ay habang buhay na parurusahan ng langit. Kung hindi aalis si Emperor Xin sa palasyo ni Nuwa, bakit mo ginawang galitin si Hao Tian? Nagbago ang kapalaran. Ang kapatid ko at ang lahi ng tao, mabuti ba o masama? Hindi ko alam. Hindi ko na mahulaan ang kapalaran ng lahi ng tao. Ano ba talaga ang nangyayari sa mundo? Kami tatlo ay nakakulong dito. Ang tanging pag-asa ng lahi ng tao ay ang huling hari ng tao. Talagang hindi makapagpigil si Hao Tian. Dahil binigyan kita ng mukha, hindi mo na ito pinahalagahan. Wala nang ibang paraan, kailangan ko na ulit itong gawin. Wenzong, ipasa ang mensahe sa Siyam na lalawigan. Lahat ng mga general ng Dawang Siyang. Ngayon ay tinatanggap ang utos ng aking hari. Lahat ng mga Diyos sa loob ng Dawang Siyang na hindi sumusuporta sa mga tao, patayin. Pulo ng Jinao. Waksin. May pagbabago sa kapalaran ng tao. Nabaliw na ba siya? Guro, nabaliw si De. Pumatay siya sa langit. Pumatay siya sa mga bagay ng langit. May kalooban. Tumaas ang kapalaran ng Esenye. Ngayon ay magsisimula na ang Fengshen. Hindi ba dapat unti-unting humina ang kapalaran ng bansa ng Xiang? Malabo at magulo ang kapalaran. Kahit ako, bilang guro, ay hindi matukoy ang dahilan. Ngunit ang awit ng Phoenix ay naririnig saksiki. Ang kapalaran ng dakilang Xiang ay matagal nang nakatakda. Ang kapalaran ng malaking negosyo ay nakatakda na. Ibang bilang ng mga araw. Dumating na ang oras ng pagbaba ng amoy ng mga babae. Chengzi, pumunta ka sa mundo. Hanggat nandyan pa si Wenzong sa Chaoje, mahirap ipatupad ang plano ng guro. Ito ay mula sa Jijiao. Reyna Nua. Ina Niwa. Ina ng lugaw. Dumating na ba si Tongdong? Hindi ba mas maganda ang sumunod na lang sa kapalaran tulad ng matanda? Lumang templo ng Guguxi. Kuya, dumating na ang pagkakataon. Kuya. Pinatay ng hari ang Diyos. Nagalit ang Diyos. Sino ang magtatanggol sa atin? Paano makakapagkamali ang tao sa Diyos? Tapos na. Darating na ang parusa mula sa langit. Ano ang balak ng hari? May gagawin ang hari na ulap. Sa wakas, kumilos na ang hari. Bakit kailangan ng aking asawa, ang hari, na magalit sa emperador ng Jade? Sa nakaraang 10 taon, nagturo ang hari sa buong mundo. Nakatuklas ng napakaraming bagay. Maging siya ay bumaba sa mga tao. Ipinakilala ang mga makabagong kagamitan sa pagsasaka. Ngunit ang mga tao ay patuloy pa ring sumasamba. Itong mga parasitiko na kumukuha ng swerte sa mundo. Kung ako, papatayin ko na rin sila. Palagay ko hindi ito ganun ang kasimple. Matagal nang nagtitiis ang hari ng 10 taon. Baka may malaking kaguluhan nang mangyari. Unahin nating puksain ang halimaw sa tubig na ito na nagpapalakas ng bagyo.
Mga pahirap na hayop na ito. Kahit na makapagsimula tayo ng malaking patayan. Pero mukhang magkakagulo sa mundo ng tao. Tama, kahit malayo na ang narating ng pangalan ng hari nitong mga taon. Nananatili pa rin ang takot ng mga tao sa kapangyarihan ng langit. Ang ginawa ng Jade Emperor ay baka magdulot ng takot sa lahat ng nilalang. At baka masira ang kapalaran ng Dasyang. Ito ang espada ni Xuan Yuan. Espesyal ito para sa kasalukuyang hari ng Dasyang. Ipinapasa ko ang utos ng hari ng Dasyang. Ang sinumang Diyos na hindi nagtatanggol sa sangkatauhan ay paparusahan ng walang awa. Walang awa. Dahil nag-utos ang dakilang hari, dapat nating patayin ang grupong ito ng mga Diyos na walang silbi. Nasa kamay na ng pangunahing pinuno ang Xuan Yuan Sword. Mukhang handa na ring makialam si Xuan Yuan sa pagtatalaga ng mga Diyos. Sukatan ng Diyos. Pagkatapos ng pagsubok ng mga Diyos, ang hari ng tao ay magiging anak ng langit. Ang angkan ba ay handang magbigay ng lahat. Ay, ang yantok ng apoy ay may mga hadlang ng langit. Tayo ay makadarama lamang ng pagbabago ng kapalaran ng tao. Tayo ay makadarama lamang ng pagbabago ng kapalaran ng tao. At ang kautusan ng langit. Hindi ko pa rin alam kung ano talaga ang nangyari. Ngayon, malapit na ang panahon ng pagdeklara ng mga Diyos. Lalong nagiging magulo ang kapalaran. Sana ang magiging kapalaran ng lahi ng tao ay hindi maging kasing sama ng sinapit ng mga lahi ng mangkukulam at dyablo. Hoy, bawal umiyak. Kailan kaya may magliligtas sa matandang ito? Huwag kang mangarap. Dito ay may hadlang ng langit. Maliban kung susundin ang batas ng mga banal ng langit. Kung hindi, kahit ang dakilang Diyos ay hindi makakapasok. Ang matanda ay halos mamatay sa pagkabigo. Sino ang nag-utos sa atin na matalo sa mga Diyos? Maaaring may pagbabago sa kapalaran ng bansa. Bakit ka nag-aalala? Pinatay ng 4 na general ng demonyo ang isang ahas na dyablo. Bumalik ang kapalaran ng tao. Gantimpala, sining ng pagpapakita ng banal sa tao. Pinatay ni Zhang Gifang ang isang itim na oso na espiritu. Gantimpala, sining ng pagsasara ng kapalaran. Pinatay ni Kong Suan ang isang baka na dyablo. Gantimpala, isang bote ng siyam na paglikha ng ginto. Saan ang isang bote ng siyam na paglikha ng ginto? Sining ng pagpapakita sa mundo, sining ng pagharang sa kapalaran. Isang palayok ng siyam na paglikha ng ginto. Napakarami ng gantimpala ng sistemang ito. Basta't bumalik ang kapalaran ng tao, magkakaroon ako ng walang katapusang gantimpala. Ano ang ikatatakot ng mga Diyos at Diyosa? Ngunit sa ngayon, kailangan pa ring patatagin ang loob ng mga tao. Huwag magpaapekto sa taktika ni Haoshan sa pag-atake ng isip. Talagang sinira nito ang swerte ko sa mundo. Bakit ka natataranta? Ang mga tao ay natatakot sa mga Diyos. Mahirap alisin ang ganitong pag-isip. Sa totoo lang, hindi naman talaga Diyos ang kinatatakutan nila. Ang kinatatakutan nila ay kapag wala ng Diyos. Sino ang magdadala ng responsibilidad sa mundong ito? Sistema, kunin ang teknik ng pagpapakita ng kapangyarihan sa mundo. Simula ngayon, ang mundong ito ay nasa aking mga kamay. Mga mamamayan ng aking dakilang siyang, itaas ninyo ang inyong mga ulo at tumingin sa akin. Ito ba ay ang dakilang hari? Kanina ba ay pinunit ng hari ang utos ng emperador ng Jade? Ang dakilang hari ay mas makapangyarihan pa kaysa sa emperador ng Jade. Ang kanyang anyo ay lumaki ng ilang beses. Tingnan ninyo, pinatay ni General Zhang ang Diyos ng lupa. Ang ating general ay talagang napakamakapangyarihan. Sumpa, sumpa, sumpa. Dixin, pinapadapa mo ang aking mukha sa ilalim ng iyong mga paa. Sinasaktan ng Zhu. Saan siya kumuha ng lakas ng loob? Saan siya natutong gumamit ng mahika? Saan niya nakuha ang Xuan Yuan Sword? Mahal na hari, huminahon ka. Malapit na ang pagdating ng mga Diyos. Huwag tayong magulo sa ating posisyon. Sa huli, si Dixin ay magiging alipin ng kanyang kamahalan. Ang kapalaran ng mundo. Kailangan niyang kunin ito pabalik. Ang pangalang hari ng tao ay mabilis na mawawala sa mga sinaunang panahon. Tama si Jinmu. Dahil nagpa siya akong huwag makialam sa pag-akyat sa Diyos. Hindi ako dapat magalit kay Dixin. Baka may pinaplano ang banal na tao mula sa Jinao Island sa likod. Dixin, hayaan mong magyabang ka ng ilang araw. Pumunta na. Yung dalawang kapatid ko ay nagbabalak laban sa akin muli. Dapat ay nakatali ang Xuan Yuan Sword kasama si Jig Xuan Yuan. Bakit napunta ito sa kamay ni Dixin? Paano ito nangyari? Ang pagbuo ng Diyos ay nagiging mas makabuluhan. Guro, palagi ninyo kaming tinuturuan na isara ang pintuan. Tahimik na ipadala ang ilang aklat ng Huangting. Itapon ang sarili sa kanlurang lupa. May mga kilalang tao sa talaan ng mga Diyos. Bakit kayo ay interesado kay Dixin? Mahal kong estudyante, hindi ko kayang labanan ang 5. Kaya't kailangan ko kayong ipasara ang pintuan. Pero ang turo ng Jijiao ay kinukuha ang lihim ng langit. Bilang guro, ayaw ko ring magpadala sa kapalaran. 1 laban sa 5. Laban sa 5. Ang 6 na banal ng langit, ako ang guro. Hindi ba't 1 laban sa 5? Ang Fengshen ay para sa atin. Hangal kong disipulo, ang tunay kong sarili ay pinupuri ng libu-libong Diyos. Kung hindi kayo ang nasa Fengshen Bang, sino ang nandyan? Oh, tama nga. May mga tao pa nakasama nyo. Mga mamamayan ng Daxiang. Ang Diyos na ito ay tinatawag ang sarili na lupa. Tinatanggap ang inyong mga panalangin. Kumakain ang inyong mga handog.
Naghahanap ng ulan para sa inyong mga tanim. Naghahangad ng masaganang ani sa taglagas. Sa kasal at libing, lahat ay kailangang lumuhod at magbigay galang. Kapag kayo'y inabot ng tagtuyot, siya'y walang pakialam. Kapag kayo'y inabot ng pagbaha, siya'y nanonood lang ng malamig. Kapag ang inyong mga anak ay ginambala ng masasamang espiritu, gusto lang niya ng apoy. Walang kahit kaunting kabutihan. Sa tingin nyo, nagkamali ba si Gyu? Walang pagkakamali. Ngayon, tinatanong ko kayo. Noong sinaunang panahon, walang Diyos o Diyosa ang tao. Ang mga ninuno ko ay nagluto ng pagkain at nag-akyat ng kahoy para sa apoy upang mapanatiling mainit at maprotektahan ang sarili mula sa mga hayop. May mga pugad na gawa sa kahoy para sa kanilang tahanan at kabuhayan. Sinubukan ni Shenong ang lahat ng damo upang iligtas ang buhay at tumulong sa mga sugatang tao. Itinatad ni Xuanjian ang mga alituntunin at nagturo sa napakaraming tao. Noong panahong iyon, walang mga Diyos na nagmamalasakit. Walang mga espiritu na nagbigay ng biyaya. Ang mga tao mismo ang nagbukas ng kanilang sariling landas gamit ang kanilang mga kamay. Gamit ang kanilang laman at dugo, itinayo nila ang kanilang tahanan. Ang mga magandang lupain sa inyong harapan ay bunga ng inyong pagsusumikap sa pagtatanim. Biyaya ng Diyos. Ang tubig na inyong iniinom ay mula sa inyong mga balon. Hindi ito ibinigay ng Diyos. Ang mga damit na suot nyo ay mula sa inyong pag-aalaga ng mga silkworm. Hindi ito ipinagkaloob ng Diyos. Lahat ng inyong nilikha ng sariling kamay. Ano ang kinalaman sa Diyos? Ang mga Diyos ay mga parasitiko na nagnanakaw ng kapalaran ng sangkatauhan. Ngayon, ako'y nag-iisa na pumatay sa Diyos na ito. Hindi ito pagpatay sa Diyos. Ito ay pagputol sa mga tanikala ng sanlibutan para sa libu-libong tao. Punitin ang mga ilusyon ng makapangyarihang Diyos. Kami, mga mamamayan ng Daxing, ay isinilang bilang tao. Dapat tayong tumayo ng matatag. Hindi sasamba sa Diyos ng pagnanakaw ng kapalaran. Hindi luluhod sa Diyos ng dugo. Simula ngayon, hindi nyo na kailangang lumuhod o yumuko sa anumang Diyos-Diyosan. Sa dakilang siyang, tao lang ang pinaniniwalaan, hindi ang mga Diyos. Hari lang ang iginagalang, hindi ang langit. Matuwid ang ating dakilang hari. Ginigising niya ang mga tao, ibinabalik ang kapalaran sa mundo. Gantimpala, isa patak ng dugo ni Pangu, isa platito ng litid ng baka. Litid ng baka. Sakit, sakit, mamamatay na ang matandang baka. Sino ang nagtataksil sa akin? Naniniwala lamang sa tao, hindi sa Diyos. Nirerespeto lamang ang hari, hindi ang langit. Ang laki ng tapang. 500 taon na ang nakalipas, hindi nirerespeto ng Xiafan ang mga Diyos, nagtatangkang lumikha ng walang kamatayang banal na dinastya. Ipinasa ng aking kataas-taasang sarili ang utos, ang tadhana ng mahiwagang ibon, bumaba at ipinanganak ang Xiang, kaya nagkaroon ng Xiangtang na lumaban sa Xu. Mukhang nakalimutan na ng maharlikang angkan ng Xiang ang kanilang pinagmulan. Mukhang pati ang langit ay nakalimot na sa kanila. Mukhang maging ang Xiang at ang mga ninuno ay nakalimot na sa kanila. Ngunit pinili sila ng aking guro. Si Jixin, ang alipin ng sangkatauhan, ang inatasan kong mamahala sa ngalan ng aming sekta. Si Jixin, ang alipin ng sangkatauhan, ang inatasan kong mamahala sa ngalan ng aming sekta. Si Jixin, ang alipin ng sangkatauhan, ang inatasan kong mamahala sa ngalan ng aming sekta. Si Jixin, ang alipin ng sangkatauhan, ang inatasan kong mamahala sa ngalan ng aming sekta. Gusto ko pang bigyan ka ng pwesto sa listahan ng mga Diyos. Ngunit balak mong makialam sa kapalaran ng tao. Maaari itong magdulot ng pagkawasak ng iyong kaluluwa. Maaari itong magdulot ng paglipad ng iyong kaluluwa. Maaari itong magdulot ng pagkawasak ng iyong kaluluwa. At hindi ka na muling mabubuhay. Hindi ka iginagalang, guro. Mukhang hindi na natin kailangan ang mga plano na inihanda natin. Mas lalong hinahanap ni Dixin ang sarili niyang kapahamakan kaysa kay Xiaji. Sayang at ang taong ito ay walang kaugnayan sa aming kanluran. Gutsimiao, mabuti na rin na walang kaugnayan. Gutsimiao, ang kanluran naming paraiso ay hindi naman tagatanggap ng basura. Gutsimiao, hindi naman lahat ng walang silbi ay tinatanggap. Gutsimiao, ipinadala na ni Guang Chengzi sa utos ang kanyang sarili sa hilaga. Gutsimiao, kapag nag-alsa ang bihay. Ang Gutsimiao, tiyak na alis si Wenzong mula sa Cheuj. Ang Gutsimiao, tutulungan natin si Yuanxi nang walang kahirap-hirap. Ang Gutsimiao, malapit na ang kaarawan ni Nwa. Ang Gutsimiao, huwag mag-alala, kapatid na guro. Ang Gutsimiao, nakipagkasundo na ang nakababatang guro sa kaibigang Dinguang. Ngayon, naiinis na si Dixin kay Haoshan. Ang kataas-taasan ay hindi nakikialam sa mga bagay ng mundo. Ang tanging sandigan ng lahi ng tao ay si Nwa na lang. Basta magawang galitin ni Dixin si Nwa. Sa 6 na banal ng langit, si Tongtian na lang ang kakampi ng lahi ng tao. 1 laban sa 5. Kahit si Lingbao Tianzon, hindi niya kaya yon. Iginagalang lang ang hari, hindi ang langit. Nabaligtad. Talagang nabaligtad. Ang hari, ang pagsubok ng pagkakatalaga ay malapit na. Sino ang may lakas na humawak sa pagsubok? Sila ay hindi na makababalik. Ang tunay na ina ng ginto ay halos hindi na makatiis. Sa huli, ang hari ay kailangang maging taong namamahala sa talaan ng pagkakatalaga. Huwag magpadalos-dalos. Sana huwag nang bumaba ang mahal na hari sa timog langit. Guro, talagang tutulungan ba natin ang Yin Xiang? Sa palagay ko, dapat lumayo tayo sa Daxiang. Iginagalang lang ang hari, hindi ang langit, sobrang yabang. Mas mayabang pa kaysa sa akin, si Geyu.
Hahaha. Si Dixon mismo ay lalo nang interesado sa iyo. Pero mukhang magsisimula na ang plano ng aking kapatid na guro. Dixon, umaasa akong mabibigyan mo ako ng sorpresa. Makinig kayong lahat, kung may kailangan ang dakilang siyang, gawin ang lahat ng makakayan nyo. Yuan Futong. Dumating na ang pagkakataon niyong mga tagapagmana ng hilagang dagat na itama ang inyong mga pagkakamali. Mga tao ng Feng Mingsiki. Feng Mingsei. Mga tao ng Feng Mingsiki. Talagang kailangan talaga natin ng isang tao na manguna. Para labanan ang pang-aapi ng Dasyang. Basta magawa ninyo. Na mapigil ang hukbo ng Dasyang. Ako mismo ang mag-iwan ng isang masaganang lupain para sa inyo sa silangan. Yuan Futong, buong galang na sumusunod sa utos ng Diyos. Dumating na ba ang pagkakataon? Sa wakas, alis na rin tayo sa malamig na lugar na ito. Kailangan nating agawin ang lupain ng Juzhou. Pumatay papuntang Chao. Hahaha. Hahaha. Ano bang nangyari sa dakilang guro? Simula nang mapatay ang Diyos. Hindi na siya tumigil sa pagtawa. Marahil ang dakilang Panginoon ay masaya para sa mga tao. Para sa kasiyahan ng mga tao. Kasiyahan nga. Hindi na kailangang mamuhay ang mga tao sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos. Na may takot at pangamba. Talagang karapat dapat ipagdiwang. Ngunit ito, hahaha. Talagang medyo sobra na ang kasiyahan. Pinatay ng general ng Sishipas na si Yuhua ang Diyos, si Dao Bao E. Walang limitasyon ang gantimpalang buto ng Longya Rice. Walang limitasyon ang gantimpalang buto ng Longya Rice, Dao Bao E Hall. Pinugutan ni Li Jing ang sugo ng Diyos, Dao Bao E Hall. Gantimpala, pinadaling bersyon ng Bajuk Swangong, generated ng Dao Bao. Hindi tinitingnan ang ugat ng immortal, generated ng Dao Bao. Lahat ay maaaring mag-practice, generated ng Dao Bao. Pinugutan ng 4 na general ng pamilya mo ang sugo ng Diyos, Dao Bao E Hall. Gantimpala, 10 patak ng dugo ni Pangu, Dao Bao E Hall. Gantimpala ng dugo, 10 patak ng dugo ni Pangu para kay Zigong. Automatikong nilikha ng Dao Bao Lai. Hindi ko inakalang sa loob lang ng 3 araw. Napatay na ni General Xiang ang mahigit 1,000. Sugo ng Diyos. Pinadaling bersyon ng 8 na teknik, buto ng Dragonia at dugo ni Pangu. Buto ng bigas, 9 na esensya, at iba't ibang aray na pinasimple para sa mga bagong kasapi. Teknik sa pagpipino ng buto ng bigas at pagsasanay ng alkimya, Xiang. Dahil sa mga gantimpalang ito, kaya ko nang labanan ang kapangyarihan ng Feng Shen. Kaya ko nang harapin ang pagsubok ng Feng Shen. Kunin lahat. Hahaha, tikman ko muna ang lasa ng siyam na ulit na gintong tableta na ito. Ito ang presensya ng isang golden immortal. Bakit biglang nagkaroon ng kapangyarihan ng ginintuang immortal ang mahal na hari? Talagang karapat dapat ang siyam na ulit na ginintuang pil. Kaya nitong gawing ginintuang immortal ang isang tao agad-agad. Ganitong klaseng pil. May isa akong gourd ng ganito ngayon. Pero kahit marami ang gantimpala, hindi pa rin sapat kung ikukumpara sa isang santo. Sa ngayon, kailangan pa rin itaas ang kapalaran ng mga tao. Wenzong, makinig ka. Simula ngayon, ako ay itatalaga kang general ng hilagang hangganan na mangunguna sa 200,000 na hukbo upang salakayin ang hilagang dagat at pawiin ang rebelyon. Kung ang mga natirang tao sa hilagang dagat ay ayaw sumuko, ay dapat silang lahat patayin. Ang pag-iwan sa kanila ay magdudulot lamang ng pagsalakay sa aking bansang Juzhou. Rebelde, anong rebelde? Siyempre, ito ay upang ilabas ka mula sa mga plano sa Cheuj. Ilalabas mo ako mula sa Cheuj. Ginoong matanda. Nagsimula na ang pagkakabukod ng mga Diyos. Pagkakabukod ng mga Diyos, alam din ng hari ang tungkol dito. Alam ko, ang rebelyon sa hilagang dagat ay simula ng pagkakabukod ng mga Diyos. Nag-utos ang nag-iisang utos sa mundo, patayin ang mga Diyos na may mga damo sa ulo. Ito ay upang maghanda para sa digmaan na sumasaklaw sa 3 mundo. Wala nang pagkakataon para makabangon. Bin Bon E. Ulat. Bin Bon Lai Hall. Ipinapaabot sa hari, Bin Bon Lai Hall. Dumating ang ulat mula sa Beibohao, Bin Bon Lai generated. Nag-alsa ang 72 pinuno ng baboy sa bihay. Pinamumunuan ng mga rebelde si Yuan Futong. Napakalakas ng kanilang puwersa. Naghahanda silang lusubin ang hilagang hangganan. Hinihiling na magpadala ng hukbo ang mahal na hari upang tumulong. Ano? Talagang nag-alsa sila. Mahal na hari, paano ito? Ang hari ay tila may kakayahang manghula. Ngayon ay malapit na ang kapahamakan. Ang mga lihim ng langit ay magulo kahit ang mga banal ay hindi ito magagawa. Ang mga halimaw sa hilagang dagat ay naglakas loob na maghimagsik. Noong mga panahong iyon, nagkaroon ng malawak na nyebe sa hilagang dagat sa loob ng 3 taon. Kung hindi dahil sa mga damit at pagkain na ibinigay ng naunang hari.
Matagal na silang namatay, tunay na mga walang utang na loob. Ang tao ay hindi dapat mag-isip lamang para sa sarili, kundi para sa lahat. May mga taong nag-aalok ng mataas na interes. Siyempre, sila'y magiging taksil sa kanilang mga tagapagbigay ng biyaya. Kahit pa sa kanilang kaharian. Ang mataas na interes ay ano? Sila ang mga mataas na nilalang. Huwag mag-alala, mahal na hari. Sila'y mga simpleng tao lamang. Kaya't kakayanin ng iyong lingkod na mapanatili ang kapayapaan sa hilagang dagat sa loob ng 6 na buwan. 6 na buwan. Gurong matanda. Kung aalis ka na ganyan, walang 10 taon o 8 taon, hindi ka na makakabalik. Kapag bumalik ka, naghihintay na lang ang mga ulila sa iyong labi. Hahaha. Yele, 10 taon o 8 taon. Sobrang baba ng tingin ng hari sa akin. 8 taon. Hindi na mahaba. Sa pagkakaalam ng mga Diyos, si Wenzong ay naglakbay sa hilagang dagat sa ika-7 taon ni Dixin. Bumalik lamang siya sa imperyo sa ika-20 taon ni Dixin. 8 taon, sinasabi pang kaunti pa. Hindi dahil sa mahina ka, guro. Kundi dahil masyadong malakas ang puwersa sa likod ng hilagang dagat. Ngayon, ang kapalaran ng ating dinastyang Xiang ay umuusad ng maayos. Ang mga Diyos na higit sa Jinxian ay mabibiktima ng masamang kapalaran. Hindi makabababa sa mundo. Sino mang may maraming Tianshan ay siyang magwawagi. Pagdating sa sekta ng Jai, ang 10,000 immortal na nagtitipon, walang ibang tradisyon sa mundo ang makakapantay sa kanila. Kaya't ang mga banal ay gagamit ng lahat ng paraan upang suportahan ang mga Panginoon ng hilagang dagat at salakayin ang dakilang Siyang upang sirain ang ating kapalaran sa mundo kapag ang kapalaran sa mundo ay humina. Kapag ang kapalaran sa mundo ay humina, makakababa ang mga higit sa Jinxian at ang Linbao Tianzun ay mapipilitang sumuko. Nag-aalala ka ng labis, hari. Kahit nalampas pa sa antas ng Jinxian, kahit pagsamahin ang 5 disipulo ng iba pang mga santo, hindi pa rin nila matatalo ang aming sekta ng Jai. Hahaha. Guro, nakalimutan mo ang isang kasabihan. Sa ilalim ng mga santo, lahat ay parang langgam. Paano kung ang mga santo mismo ang kumilos? Hindi, impossible yon. Pinangangalagaan ng mga santo ang kanilang dangal. Paano sila makikialam sa mga nakababata? Lalo na, kapag ang isang santo ay kumilos, masisira ang langit at lupa, at mawawala ang buong mundo ng Honghuang. Walang imposible. Mga minamahal kong mga opisyal, sa susunod na ating haharapin, ay ang 5 banal na higit sa lahat ng nilalang. Hindi sapat ang lakas ng mga tao ngayon. Narito ako na may espesyal na kaalaman na nakatuon sa mga tao. Ikaw ang responsable sa pagtuturo nito sa akin, sa angkan ng Dasyang. 8 taon. Magtatayo pa ng isang kampo para sa paglikha ng elixir at armas. Upang lumikha ng mga elixir at mahika para sa aking malaking hukbo. Nais ng isang cultivator na bumuo ng isang malaking hukbo ng mga cultivator. 8 na misteryosong kasanayan. Ito ay ang pinakamataas na batas ng sekta ng mga misteryo. Kung hindi ito tunay na naipasa, hindi ito maaaring sanayin. Ang hari ay talagang magkakaroon ng, at saka ang ganitong uri ng sekreto ng kapangyarihan, ay walang kakayahang mag-aral ng mga Diyos. Talagang hindi maaaring sanayin na. Ang hari ay nakapagpalawak nito, sa isang paraan na maaaring sanay ng lahat. Ito, ang matanda ay talagang nakakaintindi. Napakalakas, sobrang lakas talaga. Si Wenzong ay nagpasalamat sa hari para sa ibinigay na batas sa sangkatauhan. Simula nang maganap ang digmaan ng mga lich, ang mga katutubong tao ay pinaslang ng lubusan. Naiwan na lamang ang mga tao na walang ugat. Sa mga tao na walang ugat, napakahirap makahanap ng isang henyo sa pagsasanay. Ang 8 na lihim na kasanayan na ito ay talagang makakapagpagsanay sa mga tao na walang ugat. Talagang makakapagpagsanay ng mga tao sa ilalim ng kapangyarihan ng hari. Kapangyarihan ng hari. Kahawig ng 3 emperador at 5 hari. Kapag mayroon na tayong 8 na lihim na kasanayan, walang dapat ikatakot ang ating lahi sa mga Diyos at Diyosa. Ito ay simula pa lamang. Dito sa akin ay mayroon pang pagkuha ng mga bituin at buwan at mga makapangyarihang kasanayan sa martial arts. Sa usaping lakas ng pagpatay, higit pa ito sa 8 na lihim na kasanayan, ituturo mo ito lahat. Agad akong pupunta upang tipunin ang malaking hukbo. Mag-aaral ng 8 na lihim na kasanayan upang baguhin ang hukbo at salakayin ang hilagang dagat. Magpapaalam na ang matandang lingkod. Boyi at Shuki, kayong dalawa ay maglibot sa 9 na probinsya. Magtayo ng mga bulwagan ng martial arts sa bawat probinsya, turuan ng mga tao, at ipalaganap ang landas ng martial arts sa mundo. Bigan at Xiangrong, may 3,000 bukal ng espiritu dito sa akin. Maglibot kayo sa buong bansa, maghukay ng mga kanal ng espiritu, at ipamahagi ang mga bukal sa buong bansa. Ang 3,000 bukal na ito ay may walang katapusang tubig. Pwedeng inumin ng bilyon-bilyong mamamayan ng Dasyang. Si Ginoong Mei Boyang, narito ako ng 1,000,000 libra ng buto ng Longya rice at ang paraan ng pagtatanim. Ipinagkakatiwala ko sa inyong dalawa na ipalaganap ito sa buong mundo. Mula ngayon, ang mga mamamayan ng Dasyang ay hindi nakakain ng mga butil at iba pang mga butil, kundi ng espiritual na bigas. Kami tumatanggap ng utos. Mahal na hari, ako. Halos nakalimutan ko si General Huang. Siyempre, si Huang General ay mananatili sa Chilj para bantayan ang hukuman. Mabuti ang manatili sa Chilj. Dahil ako ay dapat na personal na makilahok sa labanan. Hindi pwede. Noong una, ang dakilang hari ay nagreforma ng hukbo. Ayon sa 4 na simbolo at 28 bituin.
Hinati ang malaking hukbo sa 7 hukbo ng silangang dragon. Kanlurang 7 puting tigre. Timog 7 hukbo ng pulang ibon. Hilagang 7 itim na pagong. Kayo, ang 7 hukbo ng silangang berdeng dragon, ang pinakamalakas na sundalo ng dakilang siyang. Ngayon, bilang utos ng hari, ituturo ko sa inyo ang mga teknik. Isa lang ang hinihingi katapatan. Dapat kayong maging tapat. Binigyan kayo ng dakilang hari ng pagkakataon na maging immortal. Ano ng malaking biyaya ito? Noong una, tayo ay naglakbay upang maghanap ng mga Diyos at aral. Pumunta sa 3 bundok at 5 talon. At natutunan lamang ng kaunti ang mga simpleng mahika. Kayo ay dapat talagang pahalagahan ito. Huwag mag-alala, maharlika, si Daobaulay ay buhay. Si Daobauday ay buhay. Kayo ay magpahinga at mag-isip ng mabuti. Nagsimula na ang magandang tao na ipasa ang 8 na lihim. Nagkamali ako. Ay. Sino mang nais na maglingkod sa aking dakilang siyang na gustong magparehistro? Maaaring magparehistro dito. Magparehistro dito. Ituturo ang martial arts sa mga karaniwang tao. Lahat ay maaaring mag-aral. Magkakaroon ng paligsahan sa bawat lalawigan. Pipiliin ang mga pinakamahusay at bibigyan ng posisyon. Ito ang Dragon Tooth Rice. Pagkain ng mga Diyos. Kinuha ito ng hari mula sa mga Diyos. Ibinigay ito sa atin, mga mamamayan ng Dashi. Kailangan niyong magtanim ng may puso. Lahat ay maaaring mag-aral ng landas. Ito ang Longye Rice. Paano ito posible? Bakit naging napakalakas ng kapalaran ng tao? Kakaibang bagay. Talagang malakas ang kapalaran ng tao. Dati ay kaya ko pang ipakita ito. Ngunit ngayon, ang lakas ng kapalaran ay naghiwalay na sa tadhana ng tao. Na mahirap ng hulaan. Ngayon, ang pag-akyat sa pagkakadiyos ay magsisimula. Ang kapalaran ng Dasyang ay hindi bumababa kundi tumataas. Hindi ito magandang balita. Dubolay LNRC. Dapat na nating pabilisin ang proseso, Dubolay LNRC. Ay ng Daobaw, gumagawa ng bahay. Ang swerte ng mundo ay patuloy na lumalago, bakit hindi ito tumitigil? Ang swerte ng mundo ay patuloy na lumalago, bakit hindi ito tumitigil? Lene. Ang buhay ay ipinagkakaloob ng langit. Kung magpapatuloy pa ito, sa huli, balang araw, ang aking kaharian sa langit ay magiging bahagi na rin ng lupain ng Dasyang. Yelan, utos ng banal na tao. Yelan, utos ng banal na tao. Mahal na hari, ano ang mensahe ng banal na tao? Orihinal na banal na tao. Sinabi sa akin, ang paraan upang masira ang kapalaran ng tao. Sinabi ng banal na tao sa akin ang paraan upang masira ang kapalaran ng tao. Paraan upang masira ang kapalaran ng tao. Sinabi ng banal na tao sa akin ang paraan upang masira ang kapalaran ng tao. Anong paraan? Hardin. Pinapabalik niya ang lahat ng Diyos mula sa Dasyang. At tumakas patungong Siki. Kasabay nito, ipinapakalat ang katotohanan na nagsasabing may banal na tao sa kanluran. Lumabas ang isang santo sa kanluran. Ang hari ng Siyang ay walang muwang. Ang dakilang negosyo ay isang malupit na dinastya na nakatakdang mawasak. Sire, sinabi ninyo na hindi kayo makikialam sa pagsasagawa ng mga Diyos at maghihintay hanggang matapos ito. Matapos ang lahat ng mga bagay, ako'y magpapaalam. Ako'y nasa bahay. Hindi na ako makikialam sa mga bagay ng Diyos. Ipadala ang batas. Ipadala ang utos ko. Makikinig ang mga Diyos sa lupa. Ang hari ng Siyang ay malupit sa tao. May lumabas na banal mula sa kanluran. Ang mga mensahero ng langit. Huwag na kayong magtago sa dilim. At maghintay sa pagpatay ng dakilang Siyang. Pumunta na kayo sa Siki. At tumulong sa bagong banal. Ang pag-awit ng Phoenix sa Siki ay itinakda ng langit. Ito ay kautusan mula sa langit. Iniutos ng dakilang kataas-taasan na tayo'y tumakas mula sa dakilang Siyang. Tatanggapin ba tayo ng Siki at bibigyan ng lugar? May mga banal na tao sa kanluran. Doon. Tiyak na makakakuha ang ating mga Diyos ng nararapat na paggalang. Tama, sinabi ng dakilang Diyos. Ang Siki ay isang lugar na patuloy na tapat na sumasamba sa mga Diyos.
na hindi nagtatangkang lumampas sa mga hangganan. Si Jichang ng Xibo, kilala sa kanyang kabutihan at katapatan sa buong mundo. Sila saksiki ay hindi kailanman nagpapabaya sa mga Diyos. Taon-taon na pagsamba, taon-taon na alay. Kahit ang mga templo sa tabi ng daan ay ginawang napakaganda. Hindi ba't dapat putulin ang mga Diyos? Sige, pupunta tayo sa Siki. Para lalong umunlad ang Siki, at para lalo pang humina ang Yinxiang. Sa oras na yon, tiyak na mauunawaan ng lahat. Hindi ang mga Diyos ang hindi makaalis sa mga tao, kundi ang mga tao ang hindi makaalis sa mga Diyos. Mabilis, mabilis. Huwag mahuli ng general ng Dashang. Malupit. Sobrang malupit. Kapag nakuha na ng Siki ang mundo, yung mga mangmang ng Yinxiang, yung mga mangmang na pumapalakpak at sumusuporta kay Emperor Xin, pagsisisihan nila yon, lulugod sila sa harap natin, at hihingi ng tawad. Mahal na hari, may balita mula sa Siki. Kagabi, maraming liwanag ng Diyos ang bumaba sa bundok Qi. Personal na sinalubong ni Marquis ng Xibo. Talagang hindi pa rin natututo si Hao Shan. Ngunit ang ganitong estratehiya ay hindi mukhang gawa niya. Haha. Baka ang ideya ay galing sa taong iyon sa Yuxu Palace. Matagal na kayong kumakain ng mga handog mula sa mundo. Akala niyo ba madali lang kayong makakalabas? Isara mo ito. Sinasabi niyo na nakatago kayo ng maayos. Bakit kailangan niyong lumabas para magbigay ng ulo? Ito ay dami. Kaya't nagagawa nitong ipagbawal ang kapangyarihan ng mga Diyos sa mundo. Talagang nagagawa nitong ipagbawal ang kapangyarihan ng mga Diyos sa mundo. Ito ba ay kapangyarihan ng kapalaran? Mga general ng 4 na sulok, makinig. Patayin ang lahat. Walang may iwan. Malapit na ang hilagang pagsalakay. Ang nag-iisa ay dapat mag-alay ng maraming bandila ng Diyos sa loob ng malaking negosyo. Maliit na pipitle buhay ay. Papatayin ang asul na ahas na demonyo, gantimpala ay dugo ng ninunong dragon. Papatayin ang usa na demonyo, gantimpala ay dugo ng kilin. Papatayin ang pugo, gantimpala ay dugo ng orihinal na phoenix. Papatayin ang dilaw na whistle, gantimpala ay piraso ng batas ng martial arts. Si Hao Shan ay nag-aalala dahil hindi niya mahanap ang mga halimaw at demonyo. Salamat sa iyo sa pagkuha sa kanila. Ihandog ang malaking regalo na ito. Ano ang ibig sabihin ng ibinenta tayo ng dakilang Diyos? Dixin, paano mo magagawang magsinungaling? Dixin, paano ka naglakas loob na magsinungaling? Dixin, paano mo magagawang magsinungaling? Sana noon ay kumain na lang ako ng mas maraming batang lalaki at batang babae. Huwag mo akong patayin, huwag mo akong patayin. Handa ang matandang ito na sumama sa Dashang. Ayokong mamatay. Ang 300 taong lakas ko, hindi pwedeng mamatay sa kamay ng tao. May pinatay na naman. Pumatay na naman. Tumaas na naman ang kapalaran ng mundo ng tao. Umakyat sa langit, bumaba. Tao ang umakyat sa langit. Tao ay umakyat sa langit. Tapos na, tapos na. Nabawasan ng 1/1 ang kapalaran ng langit. Maliit na pipitlay. Ito ay mula ng walang halimaw na pagsubok, maliit na pipitlay. Ang kapalaran na pinagsikapan kong buuin hanggang ngayon. Ang kapalaran na pinagsikapan kong buuin hanggang ngayon. Mahal na hari, isara ang timog na pintuan ng langit. Huwag ka nang makialam sa mga bagay ng pag-akyat sa Diyos. Ang malaking pagsubok sa pag-akyat sa Diyos. Hindi tayo ang dapat magmadali, kundi ang 12 Diyos ng Tianjiao na gumawa ng pagpatay, at ang kanlurang 2 na naghihintay ng pagkakataon. Kung matatalo ang Yuxu Palace, ano ang magiging silbi ng iyong pakikialam? Hardin. Hardin. Tama si Ina Jin. Nagulo na ang puso ni Pingdao. Ihatid ang utos ng langit. Simula ngayon, mahigpit na isara ang timog na langit. Bawal makialam ang mga sundalo at general ng langit sa usapin ng pagsasara ng mga Diyos. Lanan. Walang silbi, kung hindi dahil sa Daozu. Ikaw, isang batong walang saysay, paano ka naging Jade Emperor? Ang guro nating si Xiang Tang ay may dugong mortal. Walang espiritual na ugat, hindi makakapagsanay. Nang pinili siya noon, tiyak na ang lahat. Bakit biglang nagkaroon ng kapangyarihan?
Hindi ito ang tunay na kapangyarihan. Hindi ko nararamdaman ang pagbabago ng kapangyarihan sa mundo ng tao. Takot lang ako na ito ay isang hindi kilalang batas ng daan. Noong una, matapos likhain ng ama ng mga Diyos na si Pangu ang mundo, kinuha niya mula sa kaguluhan ng mga Diyos at demonyo ang 3,000 batas ng daan at isinama ito sa malawak na mundo. Naging batas ng langit. Sa simula ng paglikha ng mundo, ako ay nag-aaral ng iba't ibang batas ng langit bilang isang Diyos na likha mula sa simula. Nagbunga ito ng labanan sa pagitan ng dao ng hunyuan at ng mga demonyo. Pagkatapos, ang dakilang tagapagtatag ng dao ay naghanap ng pagkaunawa sa landas ng mga immortal at isinama ang sarili sa landas ng kalangitan. Naging dakilang tagapagtatag ng dao si Hong Jun na nakahigit sa lahat ng nilalang. Simula noon, ang batas ng landas ng mga immortal ay naging opisyal na doktrina ng Hong Huang. Naging Hong, ang batas ng landas ng mga immortal ay naging opisyal na doktrina ng Hong Huang. Ngunit sa pagitan ng langit at lupa, scattered pa rin ang 3,000. Ang mga batas na ito ay pinipigilan ng mga batas ng Diyos. Hindi maipakita. Malaki ang posibilidad na naunawaan ni Dixin ang isa sa mga batas na ito. Si Dixin ay talagang may ganitong pagkakataon. Una ay ang Suan Yuan Sword. At mayroon pang ganitong kapangyarihan ng selyo. Kapangyarihan ng selyo. Baka hindi ito ang kanyang pagkakataon. Kundi may ibang nakikialam sa likod. Hindi ba't siguro Tongshan? Ang Suan Yuan Sword ay hindi nasa kamay ni Tongshan. Ang makakakuha ng Suan Yuan Sword mula sa Far Cloud Cave ay ang taong may kontrol sa kapalaran ng tao, ang guro ng mga numero. Ay! Talaga bang si Taishang Shibo? Ang mga Diyos na ito, mamatay na lang. Talagang mga insekto na pinalaki ng Haoshan sa mundo, na sumisipsip ng kapalaran ng tao. Ang pinakamahalaga sa ngayon ay suportahan ang mga tao ng bihay, na umatake sa Daxiang, upang maubos ang lakas ng Yinxiang. Basta't maubos ang lakas ng Yinxiang, kayo ay bababa sa mundo upang labanan ang Zhu at Zhu. Ang hilagang dagat ay magdadala sa mga dakilang negosyante sa impyerno. Sundin ko ang utos. Tara, mag-shoot na. Kakaibang huminto ang kapalaran ng sangkatauhan. Nawala sa aking kontrol. Paano mangyayari ito? Paano magkakaroon ng ganitong kakayahan? Hindi ko maunawaan ang kapalaran ni Dixin. Ako ay guro ng tao. Hawak ko ang kapalaran ng tao. Ang langit ay may 4 na siyam. Nawawala ito. Hindi ba siya ang nawawala? Hahaha. Magaling ang iyong pang-aaway, magaling ang iyong pagpatay. Ang haring ito ay ayon sa aking kagustuhan. Hahaha. Dati ay nag-aalangan pa ako bilang guro pero ngayon. Hindi rin naman imposible para sa akin na gawin ito. Mga disipulo, simula ngayon, kayo ay susunod kay Wenzhong. Opo. Kaibigang Dingguang Dao, dumating na ang iyong pagkakataon. Nakita ng Dinggong Xin si Zigentu Naganhira. Ngayon ay ayaw ni Enri na makialam sa pagtulong sa pagbuo ng Diyos. Kung makakagawa ka ng paraan para siya ay magkaroon ng galit sa hari ng tao, iyon ay isang malaking tagumpay. Ang pinuno ay magkakaroon ng swerte. Ang mga masamang atake ay mapapahinto ng swerte. Tanging ang iyong batas ng harmonya, walang mabuti o masama, ay maaaring gampanan ang malaking tungkulin na ito. Hintayin ang pagdating ni Wenzhong sa bihay upang supilin ang rebelyon. Nandyan ka sa palasyo ni Nuwa at maghihintay. Sa araw ng pagdating ng hari ng tao, siya ay isang banal. Kailan darating ang tulong ng hari? Ginoo, mula sa Chaoje hanggang sa bihay. Kahit gaano kabilis, abutin pa rin ng 1 buwan. 1 buwan, hindi sapat. Kung talagang wala nang magawa, makikipaglaban tayo sa mga taksil na hayop na ito. Huwag o hari. Ang grupong ito ng mga tao mula sa bihay ay hindi alam kung saan nakuha ang napakaraming elixir at gamot. Tayo'y mga mortal na hindi talaga makakalaban sa kanila. Chong Haohu, lumabas ka at mamatay. Sumpa, ang bilis naman ito. Mga general, bantayan ang lungsod. Bantayan ang lungsod. Hindi ka pinabayaan Yuan Futong ng Yinxiang.
Bakit kayo nagrebelde? Lahat kami mga matatalinong tao. Bakit kailangan pang magsabi ng ganyang mga salita? Ang Kyushu ay isang mayamang lugar. Wala man lang ibinigay sa atin ang hari ng Xiang. Tapos sasabihin pang hindi raw tayo pinabayaan, hahaha. Nakalimutan niyo na ba? Dati wala kayong sariling tahanan. Parang mga asong palaboy na walang mapuntahan. Ang dating hari ang nagbigay sa inyo ng matitirahan. Hindi ba? Kayo ay matagal nang naging elixir ng mga Diyos. Kayo ay matagal nang naging elixir ng mga Diyos. Tagumpay. Talo. Nais magkaroon ng lakas na ito. Nais magkaroon ng kasaganaan ng walang hanggan. Nais magkaroon ng banal na lupain ng Xiam na lalawigan. Hintayin mong masugatan ko ang Chaoje. At pag-isahin ang mundo. Kayo ang mga asong nawalan ng tahanan. Hahaha. Chong Haoyu, sumuko ka na. Ang tulong mula sa hari ng Xiang ay aabot ng hindi bababa sa 1 buwan. Sa kasalukuyan, ang lahat ay nasa kamay ng mga Diyos at Diyosa. Nais ni Dixie na labanan ang mga Diyos. Walang ibang daan kundi ang kamatayan. 地心，你怎么会在这里？孤为什么在这里？当然是因为孤御驾亲征了。袁福通，你知罪吗？先 Ang mga Diyos ang may hawak ng lahat. Ngayon, sasabihin ko sa iyo. Sa langit, hindi ka man nakatira, hindi mo ito mapapangasiwaan, pero sa mundo, ako ang may kapangyarihan. Ang mga Diyos ang may hawak ng lahat. Ngayon, sasabihin ko sa iyo, sa langit, may kapangyarihan ito. Simula ngayon, sa loob ng dasyang, ang mga Diyos ay ipinagbabawal. Ang presensyang ito. Ito ay ang kapangyarihan ng Jinxian. Imposible, ang malaking pamilya ng Xiang ay mga Diyos. Sadyang pinili ang walang silbi na ugat ng dugo. Walang ugat ng pagsasanay sa pagkakaroon ng kapangyarihan. Paano ka makakapag-ensayo? Ang pagsasanay ay hindi nag-iisa. Ang sinasanay ay ang sining ng pakikipaglaban. Pinapatay ang mga mamamayan ng malaking Xiang. Hindi mapapatawad ang kasalanan. Patayin sila lahat. Paano ito posible? Paano magkakaroon ng ganitong karaming mga cultivator ang mga tao? Kung nais niyo maging mga alaga ng mga Diyos. Hayaan niyong ipakita ko sa inyo kung gaano kalakas ang lahi ng tao. Imperial na daan ng digmaan ni Yao. 力摇王道拳，元破军锤，地狱瀚海拳，天地出巡拳。 Imposible, paano magiging ganito kalakas ang mga tao? Mayroon tayong mga elixir na ibinigay ng mga Diyos. Kumain ka ng elixir. Kumain ka na. Dixin, tayo ay walang kamatayan. Linisin ang labanan. Walong siyam na misteryosong teknik, langit at lupa. Ah. Natalo ako, Emperador Dixin. Ngunit hindi mo ako maaring patayin. Tinanggap ko ang utos ng banal. Ito ay tadhana. Ito ay si Xucheng. Ito ay si Guangcheng. Ito ang presensya ng guro ni Guangchengzi. Tunay na nakialam ang Lanjiao sa likod. Kailangan bang humiling ang matandang ministro ng ilang guro? Hindi na kailangan, darating ang araw na kailangan nating ayusin ang lahat sa kanila. Maghintay ka lang kapag napag-isa ko na ang mundo ng tao.
Pupuntahan ko ang mga tinatawag na dakilang sekta at misteryosong mga pintuan. 罪臣 Ang makasalanang opisyal na si Chong Hao-hu ay bumabati sa dakilang hari. Ang makasalanang opisyal na si Chong Hao-hu ay narito. Tumayo ka na, ikaw ay may nagawa sa pagtatanggol ng lungsod, wala kang kasalanan. 无罪。 今日 Simula ngayon, ang hilagang dagat ay kabilang na sa dakilang Xiang, sa ilalim ng aming kaharian. 商王土， Ano na naman ang nangyari sa mundo ng tao? Salamin ng langit. Ito ang kapalaran ng tao. 间气运， Ay. Paano ito posible? 人间 Ang apat na pangunahing estado ng tao at ang 800 maliliit na bansa. 人都 Bagamat lahat ay sumusunod sa Dasyang, 各有 ngunit may kanya-kanyang kapalaran. Ngayon, ang hilagang dagat ay tila bumabalot sa kapalaran ng Dasyang. 难不成 Hindi ba? 看来 Mukhang natalo si Wan Shichenzun. 输了。 启禀陛下， Sinasabi ko, mahal na hari. Mula sa mundo. Nagsusumbong mula sa mundo. Si Dixin ay personal na naglakbay. Pumuno sa hilagang dagat. Pumuno sa mga bansa sa hilagang dagat. At ipinahayag sa buong mundo ang pag-aalis ng mga pamahalaan. Sentralisadong kapangyarihan. Gaano palang katagal? Akala ko abutin pa ng 10 o 8 taon ang paglaban ng bihay sa kaguluhan. Sisiraan sana nito ang kapalaran ng Dasyang. Pero nagulat ako, lalo pang lumakas ang kapalaran ng Dasyang. Pagpapabanal. 还要不要 Itutuloy pa ba natin ang pagpapabanal? Ngayon, sa tingin ko, lahat ng mga Diyos at Diyosa ay pinabayaan ang taong ito. Ngayon, ang pinakamalaking pagbabago sa pagsasagawa ng mga Diyos ay naganap. Natatakot ako na hindi na yon ang tao. Ang namumuno sa espada ng pagpatay sa mga Diyos. Ngunit anuman ang mangyari, hindi na natin kailangang mag-alala. Sa wakas, basta may nanalo at natalo, mayroong magiging pangalan sa talaan ng mga Diyos. Tama ang sinabi ng inang bituin. Buti na lang at isinara ko ang timog na pintuan. Ngunit sumunod sa hilagang dagat. Hindi marami, ngunit sumunod sa hilagang dagat. Hindi pa alam kung gaano kalaking pinsala ang matatamo. Paano magiging ganito kalakas ang hukbo ng Daxing? May suporta mula sa mga rebelde sa hilagang dagat na pinapangalagaan ng Yuxu Palace. Hindi pa nga nakatagal ng 10 araw. Sayang, hindi ko nagamit ng maaga ang Haoshan Mirror para hulaan ang labanan sa hilagang dagat. Ngayon, natatakpan na ng kapalaran ng mundo ang hilagang dagat. Hindi na natin alam kung ano ang nangyayari roon. Pero kung ikukumpara sa mga bastos na tampalasan ng sekta ng Jai, mas gusto kong mapasama sa aking listahan ng mga Diyos ang mga gintong immortal ng sekta ng Chan. Tama, marami nga ang tao ng sekta ng Jai. Pero iba-iba ang kanilang kakayahan. Karamihan ay mga hayop na nagkatawang tao. O mga nilalang na isinilang mula sa itlog at basa. Saan ka makakakita ng ganitong ugat ng mga Diyos ng pagpapahayag? Hahaha. Ngayon, umaasa na akong manalo si Dixin. Wala nang alalahanin na agawin niya ang iyong kapalaran sa langit. Pagkatapos ng pag-akyat sa mga Diyos, babalik ang mga Diyos sa kanilang mga pwesto. Natural na babalik ang kapalaran ng langit. Hindi ba't kaya ni Dixin na makipaglaban sa langit? Mabuti na lang at nakapag-isip ka, sir. Hahaha. Paano naging ganito kalakas ang lahi? Hindi ko akalain na si Dixin ay mangahas na makilahok sa laban. Ilang araw pa lang ito, nawasak na ang plano ng bihay. Yung kanina, yun ba ay 8 o 9 na antas ng kasanayan? Kung hindi ako nagkakamali, talagang ito ang 8 siyam na kasanayan. Paano ito possible, Coco? Ito ang pinakamataas na paraan ng pagsasanay sa Xuanmen. Kahit na ang mga disipulo ng Xianmen, ay hindi marami ang nakakaunawa nito. Bakit ang mga tao na walang Xian root ay kayang gawin ito? Hindi ito ayon sa daang langit. Hindi ito ang 8 siyam na mahiwagang kasanayan. 8 siyam na mahiwagang kasanayan. Ito ay bunga ng aking pagninilay sa siyam na pagbabagong kasanayan ni Ama Pangu. Ito ay kasanayan ng landas ng mga Diyos. Ngunit bilang guro, hindi ko naramdaman ang paggalaw ng batas ng landas ng mga Diyos. Ngunit bilang guro, hindi ko naramdaman ang paggalaw ng batas ng landas ng mga Diyos. Maaaring, talaga bang natuklasan ni Dixin ang ibang batas ng landas ng langit? Guro. Ngayon, biglang lumakas ang kapangyarihan ng mga tao. Paano na ang pagtakip sa Diyos? Ang kapalaran ng pagtakip sa Diyos ay matagal nang nakatakda. Ang hilagang dagat ay maliit na bahagi lamang. Ang maliit na bahagi ay maaring baguhin. Ngunit ang malaking sakuna ay hindi maiiwasan. Ang kapalaran ng pagkawasak ng Xiang ay nakatakda. Ako ay naawa sa lahi ng tao. Ayokong magdulot pa ng karagdagang pagpatay. Sayang lang at ang haring ito ng tao ay ayaw magpaubaya sa kapalaran. Nais niyang dalhin ang lahi ng tao sa impyerno. Banal na kapangyarihan. Ngayong naliwanagan na si Xiang Ren, hindi niyo na kailangang magtago o magkubli.
Lahat ng disipulo sumunod sa utos ng dakilang siyang. Ang lahi ng tao ay nag-aaral ng masamang daan. Dapat silang parusahan. Kayo ay bumaba agad. Tulungan ang mga pinuno sa bawat dako. 800 kaharian. Ihandog ang mga aral ng mga Diyos sa lahi ng tao. Pumasok sa lahi ng tao upang puksain si Xiang at Zhou. Ipagtanggol ang tamang daan sa mundo. Ito ang utos ng aming guro. Paano magiging ganito kalakas ang hukbo ng Dasyang? Ang hukbo ng Dasyang ay talagang napakalakas. Paano magiging ganito kalakas ang hukbo ng Dasyang? Sila ba? Hindi ba sila isang grupo ng mga tao na walang spiritual roots? Akala ko mga sundalo ng Haoshan ang nandito. Kahit ang mga sundalo ng Haoshan ay hindi kayang magtaglay ng ganitong kakayahan. At pati na rin ang mga kakayahan ng 3 emperador at 5 emperador. Ano ang teknik na ito? Ako'y nag-aral ng milyong taon. Bakit hindi ko ito narinig kailanman? Ito ba ay lihim na iniwan ng 3 emperador at 5 hari sa mundo? Guro, ipinasa mo na ang 8 na lihim na kasanayan kay Dixin. Natutunan mo na ba ito? Hindi pa. 8 na kasanayan. Ito ay mula sa 3 magkakapatid ng mahirap na daan, na minana mula sa alaala ng aming ama. Ang orihinal na pangalan ay 9 na pagliko ng orihinal na kasanayan. Sa loob ng bilyon-bilyong taon ay hindi ito naipasa sa iba. Ngunit ang 9 na pagliko ng orihinal na kasanayan ay hindi isang mahiwagang sining ng mga Diyos, kundi isang walang kapantay na kasanayan na nakuha ng aming ama mula sa pagninilay sa 3,000 daan, na kanyang naisip at naunawaan. Kung sasabihin na mayroong anumang kapangyarihan sa malawak na lupa na makakapagbigay daan sa lahing tao na makalagpas sa mga hadlang ng kanilang katawan, at maging napakalakas, tanging ang pamana ng Amang Diyos. Ang pamana ni Pangu, Amang Diyos. Matapos ang digmaan ng mga Wei, hindi ba nawasak ang banal na templo ni Pangu sa bundok na Bual? Natagpuan ba ni Dixin ang mga labi ng banal na templo ni Pangu? Lihim ng langit at kakalasan. Hindi ko rin malaman. Ngunit may isang lihim na hindi ko kailanman sinabi sa inyo. Alam niyo ba na noong una, Sinwa ay lumikha ng tao at naging banal? Saan nagmula ang anyo ng taong iyon? Hindi ba't ang mga tao ay nilikha ni Nyang Yang ayon sa sarili niyang anyo? Maari mong sabihin ganoon. Pero maari ring hindi ganoon. Dahil kami, mga likas na Diyos, ay nagkatawang tao. Katulad din ng paglikha ni Nuwa ng tao. Pareho lang kaming ginaya ang tunay na anyo ni Pangu. Kaya't nang isilang ang lahing tao, sila ay may likas na katawan ng daan. Sa loob ng ilang taon, maari na nilang taglayin ang pagsasanay ng ibang lahi, na may ilang libo o kahit 10,000 taon ng karunungan. Sinasadya lamang na limitado ang buhay. Mahirap makamit ang tunay na daan ng universo. Sa huli, naging biktima sila ng digmaan ng mga shaman at lich. Hahaha. Pagkakaisa ng bihay, malakas ang kapalaran ng Dasyang. Gantimpala, daan ng antas na martial arts, Jiuyang divine skill, Jiuyang true scripture, at dakilang paglipat ng langit at lupa. Daan ng antas na martial arts, kapag naabot ang pinakamataas na antas, kayang puksain ang mga banal ng landas ng immortal, durugin ang araw, at baguhin ang kapalaran ng mundo magpakailanman. Pala ang pag-atake sa Xiang ay nakakapagpataas din ng kapalaran ng bansa. Sa pagkakaroon ng daan ng antas na martial arts na kayang magpasya sa kasaysayan, malapit nang matapos ang panahon ng mga Diyos at immortal na naghari sa lahat. Mahal na hari, matandang lingkod, may isang bagay na nais kong ipaalam. Ano yon? Ngayon, ang hilagang dagat ay tahimik na. Ang kapalaran ng bansa ay umuunlad. Ngunit sa ilalim ng iyong mga tuhod, 2 prinsipe lamang ang naroon. Hindi ba't narinig mo na ang mga prinsipe ang pundasyon ng bansa? Siksi Bo Hao Jichang ay may 24 na asawang babae at 79 na anak. Mahal na hari, ikaw ay isang makapangyarihang tao. Paano tayo matatalo ng isang ordinaryong Panginoon? Matandang punong ministro, ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Ako po ay nagmumungkahi na pumili ang mahal na hari ng mga asawa, upang mapalawak ang lahi ng maharlikang pamilya ng dakilang Song. Sumasang-ayon kami. Kung wala kayong ibang ginagawa, mula ngayon huwag na kayong magpahinga. Gawin na lang nating 007 ang oras ng pagpupulong sa korte. 0007, ano ang ibig sabihin ng 007? Mahal na hari, kung nais mo lang na pumili ng mga kabit. Handa ang matandang ministro, 007. Handa rin ang mga ministro. Narinig ng matandang ministro na ang Ginoong Suhu mula sa Jiazhou ay may isang anak na babae, na ang pangalan ay Sudaji. Mabait at marunong. May kagandahan na kayang magpabagsak ng mga kaharian. Maghintay ka muna, matandang punong ministro. Ang pag-akla sa bihay ay nagsisimula pa lamang. May isa pang mapanganib na bagay na kailangang harapin. Mapanganib na bagay. Tama. Malapit na ang kaarawan ni Nuwa. Kailangan kong pumunta sa palasyo ni Nuwa upang mag-alay ng insenso.